Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ng lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 23, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin na itong bagyong tinawag nating Surumina ay papalayo na sa may bahagi ng Kalayaan Island. Suling namataan ito 165 kilometers kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan sa Palawan. At itaasahan nga natin, ito ay patungo na sa may bahagi ng Vietnam at wala na magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Liban na lamang itong trough o yung mga kaulapan, makikita natin dito, may mga kaulapan dito sa Palawan. Ito magdadala ng mga pag-ulan na may mga kalat-kalat na mga pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na sa bahagi ng Palawan. Partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Palawan. Samantala, ang shear line, o ito yung bangga na mainit at malamig na hangin, ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na sa Eastern Visayas na nakararanas ngayon ng mga moderate to heavy up to intense rain. Kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa o landslides. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasamang nilalabing bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may area ng Aurora. Asahan din natin sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, magiging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi naman ng Cagayan Valley Region, Cordillera, gayon din dito sa may area ng Nueva Ecija, kasama ang area ng Bulacan, Rizal, at dito rin sa Kamaynilaan, posibleng makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Mindanao area at sa may area ng Ilocos Region, generally fair weather tayo, pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan sa Luzon, habang may mga pagkilat-pagkulog naman sa area ng Mindanao. Maliban nga dito sa minonitor nating bagyo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible sa paglapit natin sa panahon sa araw ng Kapaskuhan, posibleng wala na tayong bagyo sa loob ng at labas din ng PAR. At narito na nga magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama yung Calabarzon at malaking bahagi ng Mimaropa. Dulot yan ng shear line, habang makakaranas naman ng mga mahihinang pag-ulan at maulap na kalangitan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din ang Cordillera, kasama ang mga lalawigan sa Central Luzon, particular na sa bahagi ng Aurora, gayon din sa Nueva Ecija. At posible rin dito sa Kamaynilaan ang magkaroon ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon naman, particular na sa Ilocos Region, makararanas tayo ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated light rains. Dulot pa rin yan ng hanging amihan. Agwat ang temperatura sa Lawag, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao hanggang 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 16 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, ay 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 21 to 27 degrees Celsius. Dito tayo sa Visayas at sa Palawan. Makikita din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Dulot naman ito ng trough o extension pa rin ng bagyo na tinawag nating si Romina. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Sa malaking bahagi din ng Visayas ay makararanas tayo ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi nitong Eastern Visayas kung saan direktang nakakaapekto itong shear line at kadala ng mga moderate to heavy up to intense rain. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman